Welcome back sa ating programang Good Morning Philippines. And muli ito si Bombo Quiarliado po. Ito mga kabombo, i-introduce na natin. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang ating pong first guest dito po sa ating program para pag-usapan itong nangyari na kahindik-hindik, yung mga kontrobersya, mga issue nung nakaraang trial sa pagitan po ng defense and prosecution. So makakasama po natin ang convener ng Duterte Panagutin Network and ang former spokesperson po ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Okay, nasa linya na po si Attorney Jojo Lacanilao. Magandang umaga po, Attorney Jojo. Welcome po muli sa aming program. Bati muna kayo, Attorney, sa mga viewers and listeners po natin. Magandang umaga, Bombo Kier. Magandang umaga po sa lahat ng tagasunod ng programang ito. Salamat sa pag-imbita sa akin ngayon. Opo, yun. Thank you din, Attorney, sa pagpa-unlock sa interview. Unahin ko na, Attorney, na itanong ngayon. Ano ang masasabi nyo, Attorney, sa nakalipas nga po na kontrobersya sa pagitan po ng prosecution and defense sa trial? Una yung kay Kapunan, Attorney Kapunan and Attorney Perer. Sabi ni Attorney Kapunan, misleading questions are not allowed sa cross-examine. Tapos biglang napasabi si Attorney Perer, they are allowed. Ano ang masasabi nyo doon, Attorney Jojo? Well, clearly naman, it's a mistake by Attorney Ferrer na sabihin niya, allowed ang misleading questions. Wala naman akong problema, lahat naman tayo nagkakamali no? Kasi kung nagkamali, pwede namang patawarin, nagkamali So, yun lang, ang problema ko lang afterwards, dinidependa pa ng attorney season tsaka ng spokesman nila na hindi naman yun ang nangyari. Ang nangyari daw, ang sinasabi daw na allowed ni Attorney Ferrer yung questions answerable by yes or no, which is not exactly yung nangyari. Ang talagang kino-comment niya yung misleading question. So, mali yun, forgivable naman yun, kaya lang yung magdo-double down pa yung defense at magsisinungaling pa sa ating lahat na sasabihin sa atin. Hindi yun ang ibig sabihin, Yun lang, medyo nag-extend patuloy ng controversy kasi madali namang sabihin, nagkamali kami, sorry. Anong masama doon? Lahat naman kami na abogado nagkakamali So, hindi naman tayo dapat magalit na magalit at punahin si Attorney Ferrer sa kanyang pagkakamali. Kasi nga, lahat naman kami nagkakamali talaga Kaya lang, yung papalusot ka pa, masasabihin mo, hindi naman yung ibig sabihin niya, kundi ito. Na alam naman nating lahat, pagkakarinig natin na yung ibig sabihin, yun ang nakakalungkot lang, medyo sa akin despicable na magsisinungaling pa at hindi pa aminin ang katotohanan. Opo. Palagay nyo ba, Attorney, yun talaga yung nasa isipan ni Attorney Perer o na-carried away lang siya ng kanyang emosyon, Attorney Jojo? Hindi ba nagkamali siya talaga O na-miss niya yun, talaga namang hindi pwede yun. Kaya lang, ewan ko kung ano nangyari sa kanya, pero ang sabi ko nga sa iyo, Bobo Kier, lahat naman tayo nagkakamali Ako, may mga pagkakamali rin ako sa court na kabobohan, At sasabihin mo, ay nga, mali pala ako doon. I mean, ganun lang talaga ang buhay, Kahit na sino kapag 30 years ka ng abogado, maaari ka magkamali. Si Attorney Ferrer, 15 years na. Of course, nakakagulat yung pagkakamali niya kasi yung pagkakamali na yun, basic yun sa rules on evidence. Hindi ka pwede magtanong ng misleading, leading question, pwede sa cross-exam. Iba yun sa misleading. Misleading kasi, gumagawa ka ng kwento tapos itatanong mo, ito ba ang nangyari? Ganon, Mini-mislead mo yung witness. Mali yun. At alam niya yan na hindi dapat siyang tinatanong. Baka nabigla siya, sinagot niya kasi in the heat of battle, inaatake siya ni Attorney Kapunan, mataas ang boses, tapos may stature si Attorney Kapunan. Siguro in the heat of battle, nasabi niya yon, nagkamali siya, okay lang. Bawiin na lang at sabihin, pasensya na ako, nagkamali ako. Ano masama doon? Lahat naman tayo nagkakamali. Kaya lang the next day, pagtatanggol pa na, hindi po yan ang nakita nyo, mga buong bansang Pilipinas. Hindi po yan ang nakita nyo. Totoo pong nangyari. Ito po, parang binobola pa tayo, niloloko pa tayo. The actual thing na nakita natin, sabi nila, hindi yan ang nakita nyo. Gaslighting ang tawag doon Bombo Kier. So doon ako medyo alangan sa akin na hindi dapat nangyari yon. Yung pagkakamali ni Attorney Ferrer, napagbibigyan yon. Pero yung ganong outright, nalolokohin pa tayo.
magsisinungaling pa sa taong bayan, bubulahin pa tayo para lang mapagtakpan yung pagkakamali na yon, eh yun ang mali. Hindi yun, it doesn't work. Lahat naman ng tao hindi naniniwala dun sa explanation nila eh. Ngayon sa Monday, pag papaliwanagin pa si Attorney Ligutan, di ba? Kung bakit niya nasabi yung comment niya tungkol dun sa sinabi ni Attorney Ferrer. So it just extends the controversy unnecessarily. Opo, yun. Ito, attorney, sasagutan pa rin, nasa mainit na discussion between attorney Kapunan and attorney Ferrer. Nababasa ko, attorney, sa comment section, yung mga DDS and anti-DDS, halo yung sabi ng mga DDS, si attorney Kapunan daw, mayabang, bully. Sabi naman nung anti-DDS, si attorney Ferrer daw ang parang disrespectful kay attorney Kapunan. Kayo, attorney, sa observation ninyo, paano yun? Sino ba talaga ang nagpapakita ng kayabangan, disrespect sa bawat isa, attorney? Hindi ko alam yung disrespect. Kasi ang gulo na nung usapan, di ba? Naalala mo, Bombo Care. Tapos, siyempre, minsan, pag ikaw din yung nasa kalagitnaan ng ganong diskusyon, minsan, naiinis ka and everything. I think both sides parang naiinis sa isa't isa, no? Kaya, sa instance na yon, of course, one was trying to win over the other. So pareho sila, in that sense, may sense of bullying silang pareho. Tingin ko I'm being very objective, may sense of pareho silang mayabang. Yun ang dun sa specific na exchange na yon. Kaya lang, when you look back at how it has been the last 3 weeks, ang makikita mo yung defense, ang kanilang strategy is to bully, parang, hindi kami pwedeng matinag dito, tapos hindi kami pwedeng basta sasagutin namin kayo ng pabalang-balang o tatanungin namin kayo ng pabalang-balang dyan. Yun tuloy yung nagiging image ng defense, no? Until, of course, to give credit, si Michael Poa, attorney, siya yung medyo mabait, no? Medyo maganda. Kaya maganda yung reaction sa kanya ng public. Pero yung the other lawyers, ganun na naging asta nila eh. Kaya yung mga tao naiinis eh sa style ng defense. Parang masyadong pikon, tapos hindi parang bullying nga talaga yung kanilang strategy, which doesn't work. Pero dun sa specific na discussion nila ni Attorney Kapunan at ni Attorney Ferrer, parang pareho sila, no? Pareho silang mayabang doon, pareho silang bully doon, pero yun na kasi it's the heat of the battle eh. At pag may ganun kang kadiskusyon, di ba, na ako, may experience akong ganun, minsan nawawala ka na rin sa sa consciousness mo, awareness mo, tsaka kung ano namin nagsasabi mo, basta lang may masabi ka doon sa kalaban mo. So I put that in a different aspect, pero in general terms, pag tinignan mo yung style ng pareho, basang-basa mo na yung defense talaga, ang style nila is magbully sila, takutin nila, maging mayabang sila, etc. Parang ganun yung nakikita nilang effective. Pero, for me, not effective. It doesn't work. Naaasar lang yung mga tao sa kanila. Opo. Puntahan natin, attorney, yung pagtatanong naman ni attorney Ferrer. Kasi ito na-observe ko to, attorney, sa witness. Parang hindi pa sumasagot yung witness, binabara niya na kaagad eh. Yung gano'n. Pwede ba yun, attorney, sa cross-examination sa inyo? Hindi, nakakainis yun eh. Alam mo, talagang dapat na style, sa aking experience at sa observation ko, cool ka lang. I mean, pwede mo namang palabasin yung punto na gusto mong palabasin in a good manner. Huwag mong i-bully. Hindi pa natatapos, pinipilit mo na no? So, in a sense, kung may mahabang experience si Attorney Ferrer sa litigation, sa cross-examination, pero hindi nagwo-work yun eh. Ang pakikipag-usap sa witness talaga para lang nag-uusap kayo. Huwag mong bulihin, I don't know, meron sigurong panahon na medyo matataas ang boses ka. Pero tingnan mo yung ginawa ni Attorney Poa, no? I mean, example din ng kanilang ka-teammate. Tahimik lang, simple lang. Okay na yun eh. And then napalabas naman, to be fair, no? At some point in time, nakita ko si Attorney Ferrer, napalabas niya yung mga ibang gusto niyang palabasin. But you know how she did it after the confrontation nila? Kalmado eh. Kalmado ang tanong niya doon sa witness Del Campo, no? Ito ho ba kasama ho sa finding ninyo yung mga makakatamang pangalan? Sabi niya, hindi po. Kalmado yung tanong niya pero lumabas yung mga tamang sagot na gusto niyang mangyari. Pero yung binubuli mo,
Hindi pa tapos, pinupukpok mo na ng ballpen yung ano, 'di ba? Yung lamesa ng witness para sumagot kaagad. Hindi effective 'yun eh kasi yung nakikita ng mga tao. Ngayon, kung kalmado ka, mas makukuha mo pa yung gusto mong makuha. Kasi yung witness hindi nate-threaten sa'yo, hindi defensive. Pag tinatakot mo kasi, yung witness defensive yun eh. Eh pag hindi defensive, okay lang, nasasabi niya, nakuha niya yung ibang points at the end dahil kalmado yung kanyang tanong. Okay po, 'yun. At iwan natin 'yan attorney ano. Dito tayo attorney kay Attorney Ligutan and then kay Attorney Season. 'Yun nga po umani ng samot-saring reaksyon yung post ni Attorney Ligutan na misleading questions are not allowed sa cross-examination. Do'n attorney, maitanong ko, sa inyo ba attorney ng mga lawyer bawal yung gano'n na pagka may hearing hindi sabi kasi nung mga sumusuporta sa defense, dapat daw hindi nagpo-post ng gano'n si Attorney Ligutan. Yun daw ang punto eh. Kasi nasa trial parehas, nasa hearing, parang unethical daw. May rule ba kayo attorney sa kayo sa mga abogado na gano'n, bawal talaga na mag-post? O pwede naman attorney? Pwede naman, wag lang sub judice. Yun yung tinatawag. I think yun yung ini-invoke din, no? Section 18 daw ng rules ng Senate. Na ibig sabihin nun, pag may habang naghihiring, huwag kang magkomento on the merits of the case, no? Di na-argue mo yung ano mo, points mo. Nangyayari na nga rin naman yan, to be honest about it. Pero yung post ni Attorney Ligutan, I don't see why that is violation of yung sub judice rule. Kasi ang kinukot lang naman niya, kung sakali man na yun ang sinasabi niya, kasi hindi naman niya binanggit kung sino yung pinatatamaan niya ron, eh mali yung sinabi na misleading questions are allowed. Sabi niya hindi totoo. Which is true, which is a true statement naman. So, siyempre, kung defense ka, anuhin mong mabuti na mali yung ginawa ni Attorney Ligutan. Pero, under the sub judice rule, wala naman siyang violate. Kasi hindi naman niya sinabi, mali yung tanong kasi tama yung merit ng case, ito, sinabi ng witness, ito, ang palagay namin, may merito yung sinabi. Yung gano'n, medyo medyo foul yun, no? Siguro it will violate yung aming rules din na kapag may kaso, huwag ka nang makipag-usap sa media o sa public na kinukumbinsi mo sila sa katamaan ng iyong posisyon. So, yun ang sub judice. Hindi ko nakita yun naman yun sa post ni Ligutan, ano. And sabi nga, then magtuturoan na sila, 'di ba? Ngayon, and then pinakamalaking violator niya si BP Sara kasi sabi niya sa impeachment court, bend the law daw to, blah blah blah. And then ganito, magtuturoan sila eh. And I think to be honest, pareho silang may lumagpas, no, doon sa mga panantunan ng sub judice on many instances. Baka yun na makita nating paalaala ni Presiding Officer Chis Escudero sa Monday. Opo. So, ibig sabihin attorney, walang mali doon sa post ni Attorney Ligutan, valid 'yun. Naging ano lang attorney, naging emotional lang yung defense attorney. Wala akong nakikitang violation ng specifically sub judice, yung sub judice rule na binviolate niya yung ginagawang merit consideration sa impeachment court, tas nagsalita siya bilang abogado na pinipilit niyang maniwala sa kanya. Hindi naman yon. Ang sinasabi lang niya, yung binanggit ni Attorney Ferrer na everybody knows naman talaga, totoo naman yung sinabi niya na mali talaga yun. Yung defense lang ang nagtatanggol noon. Hindi ko man maintindihan yung defense na until now, pinipilit nilang hindi mali yun. So, yun lang kaya humahaba lang yung usapan eh. Kasi kung ako yun, sabihin ko, hindi, nagkamali kami, sorry. Tapos ang boxing, 'di ba? Wala namang nasira sa kaso, wala sa kaso ng defense, wala naman eh. Nagkamali lang yung lawyer. It happens. At some point baka magkamali rin sa prosecution, 'di ba? So pareho lang magkakamali in some instances. Kung may mali ka, tanggapin mo na lang. Bakit pa pilit mong sinasabing wala kami pagkakamali? Eh yung buong bayan nakita naman yung hearing at tapos i-gaslight mo pa, yun ang word ko, gina-gaslight ka pa na hindi yung nakita mo, hindi yun talaga yun, ito talaga yun. Eh wala namang maniniwala doon. Opo, iyon. And dito attorney, may napansin pa ako attorney nung nagsalita si Attorney Season. After niyang magsalita, sumingit ngayon si Representative Luistro. Sabi niya,
Your Honor, para maging fair naman, marinig naman natin ang side ni Attorney Ligutan. Pero parang hindi siya pinayagan ni Senator Chis Escudero, Attorney. Anong masasabi niyo doon, Attorney? Do you think is it fair, Attorney Jojo? Well, it's not fair kung hindi papayagan ng prosecution. Pero sabi yata sa Monday, no, pagbibigyan siyang magsalita. Kaya lang, siyempre, iba na yung impact nangyari tapos hindi sila nakasagot kagad. Pero makakasagot naman sila sa Monday. No? So, actually, si Chis Escudero, maraming ruling na parang oh, teka muna, bakit masyado kang parang galit ka sa prosecution na, sir, Parang ganun yung impression ko. Kasi parati niyang, parang ruling niya alangan sa akin, no, na fair. In some instances, hindi naman lahat. Pero dito, parang agree siya dun sa sa defense na mali si Ligutan. Parang ganoon sa umpisa, no? Kaya hindi niya kagad pinasalita. Pero who knows? Sa Monday daw magsasalita si Ligutan, titignan natin kung anong klaseng payo ang ibibigay ni Senator Chis. Ang sa palagay ko lang dapat maging patas talaga siya. At makita. Kasi nakita naman natin lahat Lahat ng publiko nakakita nito At palagay ko 99% naniniwala na nagkamali si Attorney Ferrer. So what? Nagkamali, sorry. Pero ipipilit pa na hindi siya nagkamali. Yun doon tumatagal at kasinungalingan yun, to be honest about it. Opo, yun. And dito, Attorney, yun nga po, sa Monday, bukas, parang pakikinggan si Attorney Ligutan. Tapos parang may si Senator Chis Escudero na parang yung gumawa nito, parang masa-cite in contempt, mga gano'n. Palagay niyo ba, Attorney, si Attorney Ligutan masa-cite in contempt dahil dyan sa post niya, Attorney? I really don't know. Pero pag ginawa ni Chis yan, I think the public will turn against him. At nakikita yan na bakit napaka-harsh naman, contempt. Wala naman siyang ginawa. I-contempt mo rin si BP Sara. I-contempt mo rin yung mga ibang nagsasalita, no? Tungkol dyan. Kasi may sumagot So, ano ang gagawin mo? Kasi kapag gano'n, mahirap i-defend ni Senator Chis na patas pa rin siya. Kasi parang hindi patas yun. Kasi maririnig na alam ko na yung sasabihin ni Attorney Ligutan in a way. Dahil sasabihin niya, wala naman akong pinatamaang pangalan Hindi ko naman sinabing si Attorney Ferrer yung mali This is just a general proposition na ang misleading questions are not allowed. At alam talaga naman ng lahat yan. So what's wrong with the truthfulness of that statement? Nothing. Ngayon, nakagulo ba yon sa impeachment court? Yun ang iwiway ni Senator Chis. I don't think it's a big deal. At this point, don't put too much deal on that. Hindi na importante yan. Pag-usapan natin yung mga testigo. Pero yung ganyan, napahiya yung isang lawyer dahil mali siya, okay lang yun Yun nga sinasabi ko. Kasi kasama sa talagang buhay yan. Nagkakamali tayo. Sino bang hindi nagkakamali? Ako marami rin akong pagkakamali sa korte. Aminin mo na lang. What's wrong with that? So pinatatagal pa natin to. Kasi nga, ang style ng defense is hindi kami magpapatalo. Hindi kami kahit na anong puntos, kailangan kami manalo. Hindi kami magko-concede on every point, on any point. Mali yung stance na yun on this issue. Siguro sa ibang other style na parte ng trial, pwede. Pero dito sa issue na to, aminin nyo na kasi. Parang ano ba problema kung aminin natin? Pinatatagal lang natin at sinisira lang nila yung kanilang credibility sa bayan. Opo. Maiba ko, Attorney Jojo, ito sabi ni Attorney Panelo, Attorney Salvador Panelo, si Attorney Kapunan daw, talo ng bata na abogado, magpahinga na daw siya. Ano ang komento niyo doon, Attorney Jojo? Tapos sabi naman ni Congressman Ridon, ikaw kaya magpahinga kasi natutulog ka dun sa hearing no? Si Attorney Panelo, pumapasok lang yan, guys. Gusto lang yan ng media mileage. So, sasabihan mo yung abogado na ganun ka rin naman. Mahirap panindigan yun. So, wag na siya makialam kasi naghahanap pa siya ng media attention, diba? Hindi na kailangan yun. At palagay ko naman, hindi, kung talo, panalo, I don't know. Lumabas ba yung ebidensya ng prosecution? Parang lumabas naman, no? Yung maling gamit ng confidential funds, etc. Lumabas naman yun, di ba? May tamang pinoint out si Attorney Ferrer.
na hindi naman sinama sa findings yung mga nakakatuwang pangalan nila Mary Grace Piato. Walang finding ang COA doon na ito'y mali under the laws, under the rules. So who won? In terms of evidence, napakita ng prosecution na nasira ba ng defense? Ako tingin ko hindi nila nasira yun Nandun yun. Kaya mahirap nating paniwalaan si Attorney Panelo sa kanyang opinion kung sino nanalo o hindi. Kasi, alam naman natin kung sino ang boss niya Opo, yun. So, overall, attorney, sa observation nyo nung last trial, sino, attorney, para sa inyo yung nakakuha ng momentum last trial? The prosecution? For now, to be honest about it, ang hinahanap lang natin dito, substantive evidence. No? Sino yung nagpakita ng marami? So far, Article 1 and Article 4 na, di ba? Lahat nung nangyari, factually, pinakita ng prosecution na may threats sa Article 4. Dito naman, yung confidential funds, ginamit o hindi ginamit ng maayos. So far, yun yung nakikita natin. So, kung yun lang ang pagbabasihan mo, talagang dapat ma-impeach si VP Sara. But of course, trial to, may pagkakataon pa ang defense na ipakita naman na gigibain nila yon by their own evidence. Hindi ko lang alam paano nila gigibain yon by their own evidence kasi ang strategy nila, wasakin lang yung prosecution witness Wasakin yung prosecution witness, no? Pero hindi ko alam kung ito, pakita namin sa inyo, ito, this Mary Grace Piatos is existing. Or ito, binigay lahat ng pera kay Colonel La Chica, tapos accountable kasi yung palang palpak na yun no? Kasi binigay ni Special Disbursing Officer Acosta yung pera, sabi dun sa testimony buong buo kay Colonel La Chica. Mali ka agad yun mali yun kasi yung disbursing officer ang kailangan kada piso na lumabas siya ang nagbabayad. Hindi mo pwedeng ibigay sa kanya ikaw na magbayad lahat kasi hindi mo na alam kung saan babayad ng colonel Taka hindi siya ang accountable officer, itong SDO. Pag hinanap ng COA dito sa SDO, sabihin na kila Chica, hindi yun. Kasi confidential funds ba't mo binigay kila Chica? So doon pa lang, tingin ko, medyo may substantive evidence na. Hihintayin natin kung ano yung rebuttal evidences ng defense at may pagkakataon sila. Kung anong sasabihin nila, papakita nila, sinong itatayo nila na the defense witnesses para masabi na ginamit namin tama ito. Hindi lang yung wawasakin mo yung witness ng kabila. Ang maganda ngayong week, Bombokir, lalabas yung si Acosta at si Paharda na hostile witnesses ng prosecution. At doon sila tatanungin kung ano talaga nangyari. Tingnan natin kung ano. Very exciting yan. Baka kailangan bantayan natin this week. Opo, yan. Ano naman, attorney, ang ang komento nyo sa ibang mga senator judge? Kasi ito, attorney, na-observe ko parang, syempre, di ba dapat judge, hukom. Yung iba sa kanila, attorney, parang nagko-cross-examine na sa sa witness. Do you think, attorney, acceptable pa yung mga ganun, attorney Jojo? Hindi, obviously, maling-mali na yun Kaya lang walang makapagsaway sa kanila kasi sila yung judge. At ang magsasaway lang sa kanila yung presiding officer na hindi gagawin naman ni Chis Escudero kasi mga kasama niya yan, magagalit sa kanya. Pero tama yung sinabi mo, many of them, alam naman natin by kung sino-sino yung mga yan, si Amy Marcos, magkapatid na Cayetano, si Robin Padilla, walang ginawa kundi wasakin yung witness ng prosecution Unlike yung ibang senator na alam mo namang, hindi kakampi ni BP Sara, at least yung tanong kasi dapat yan, factual clarification. I-clarify mo kung hindi mo naintindihan, lilinawin mo, ito. Pero yung kanila, lalo na si Robin Padilla, di ba? May alam ko ba sa terrorism? Or nagpunta ka na ba ng Mindanao? Anong klaseng tanong naman yon, di ba? Anong klaseng tanong yon? Akala niya, maganda yon, pero, hindi, obvious na nag-decide na siya Kaya yon, walang maniniwalang tao. Tapos sasabihin ni Alan Cayetano, neutral kami. Pumuputok ang social media, pinagtatawanan yung salitang yon. Kasi at this point, walang ebidensya na nagpapakita na itong mga senador na to, nakakampi ni VP Sara, neutral. Pwede ka namang magpakitang neutral talaga Kaya lang, the way they behave,
tinatanong nila, winawasak nila yung impeachment process. Si Alan Cayetano, sinimulan nito, kinu-question yung pagiging presiding officer ni Chis Escudero, etc., etc., threatening to question this in the Supreme Court. Yon, kaya makikita mo na defense, tsaka yung mga senador na yon, parang iisa yung strategy. Kaya walang credibility eh. And alam naman natin kung paano sila boboto eh. Walang mystery. There's no mystery to it. Alam na lang natin yon. Kaya pagka bumoto sila ng alangan, despite the fact na napakaraming ebidensya, ay hindi maniniwala ang publiko sa kanila. Opo, yun. Ito, attorney, mga remaining question na lang. Mabalik ako doon, attorney, sa usapin ng misleading and leading question. Yung sabi nyo kanina, attorney, parang yung misleading hindi talaga allowed sa cross-examination. Pero yung leading pwede. Anong pagkakaiba nun, attorney? Para yung sa leading kaalaman ng ating audience, attorney. Sa direct examination, direct, meaning yung abogado nung witness, siya naglagay doon, tapos tinatanong niya sa storya, hindi niya pwedeng tanongin ng leading question, meaning tinatanong mo siya, nililid mo siya sa tamang sagot. 'Di ba? Parang ako yung lawyer mo, tapos ikaw yung witness ko na hindi ba binayad mo ito dito sa mamang ito? Hindi pwede yung leading yun eh, no? Kung siya yung witness ko, kasi tinuturo ko na sa kanya yung sagot eh. Ang sasagutin niya, opo. Lalo na kung ang sagot answerable lang yung yes or no. Leading talaga yon. Hindi yung pwede sa direct examination. Pwede yon sa cross-examination. Meaning yung kabilang lawyer ay nagtatanong na doon sa witness nung lawyer na unang nagtanong. Pwede niyang tanong leading question. Tama ba na itong sinabi mo? Sinulat mo ito? Tama po. Ayun, leading pwede yun eh. Misleading is gumagawa ka ng kwentong, parang ang tawag sa logic dyan, straw man policy. Gumagawa ko ng straw man dito, tapos tatanong ko siya, tama ito, atakihin ko yung policy na yon. Hindi pwede yun kasi parang sinasabi mo, I think, sample question lang, ilang beses mong binubugbog ang asawa mo? Why is that misleading? Kasi ang assumption nun, binubugbog mo yung asawa mo. Kung hindi, so yun yung klase ng misleading question na hindi pwede kahit sa direct examination, lalo na sa cross-examination. So yun yung difference na kailangan makita ng ating taong bayan. Hindi pwede yun. Natatanong, ilang beses mo binugbog ang asawa mo? Hindi mo naman napapatunayan pa na binubugbog niya talaga. Tinatanong mo kung kailan o ilang beses. Yun ang misleading. Sinet na niya na idea na binubugbog. Pero in fact, hindi pa naseset yun. Tanungin mo muna, binubugbog mo ba yung asawa mo? Ayun. Tapos pag nasabi yung yes, kailan mo binugbog? Ilang beses mo binugbog? Hindi mo pa na-establish na binubugbog. Tinatanong mo na kung ilang beses mo binugbog. I hope yung malinaw yan. Pero that's the type of questions na tinatawag nating misleading questions. Diyan, attorney, hindi ba pwedeng mag-rebut yung witness na, ay, mali, hindi ko naman siya binubugbog. Attorney. Ako tingin ko pwede kasi sabihin ng witness mali yung tanong niya, hindi ko naman binubugbog eh. Pwedeng sumagot yung witness. Kaya lang pag ikaw kasi yung witness, minsan under pressure ka, hindi mo rin maisip kung ano yung tanong niya, nagkakamali ka rin sa sagot, no? Kagaya ng lalo na kung mga tanong yes or no, di ba? Answer yes or no. Ako, ang sinasabi ko sa kliyente, or even me, kung may yes ang sagot, pero kailangan mong ipaliwanag, hindi, yes lang, pwede na, no. Hindi, kailangan ko ipaliwanag no? Isagot mo na lang, sabihin mo, qualified yes, or something. Hindi yung yes talaga, kundi qualified yes. Pwede niyan tanongin, ano ibig sabihin ng qualified? Explain mo ngayon kung bakit yes. Hindi pwedeng yes or no lang kasi hindi naman lahat ng tanong talagang answerable by yes or no. Yes, pero may explanation. So, qualify yes mo, qualified no mo, para mapilitang itanong ng abogado sa'yo, ano yung qualification? So, ma-explain mo na ngayon. So, yung mga technique lang naman yun, bombo care sa trial, tsaka sa mga sagot sa mga ganung tanong. Opo. So, ibig sabihin, attorney, mali yung ginagawa ng iba na counsel na pag nagsagot ng yes, tas nagpaliwanag, binabara agad nila. Sagutin nyo lang po ng yes or no. Mali yun, attorney. Well, kasi yun ang tanong niya, yes or no. Mali siya in a sense na ang assumption mo straight yes or straight no ang sagot dyan Kaya yung witness can say, qualified yes po.
yes, pero may qualification. So, yun ang nakalagay at least sa record, no? Hindi niya sinagot ng, yes, tapos barado na ako. Hindi, kailangan ipaliwanag ko. Kung ayaw niyo tanungin yung qualified, yes. So, mga technique lang yon kasi ganun din naman yung mga lawyers. Kasi yung mga lawyers, okay, mga congressmen, senator, minsan ganun magtanong, diba? Kinukulong ka doon sa sagot na gusto nila no. Wag ka magpapakulong naman kasi kailangan mo na explanation no. Ang mahirap lang yung yes or no tapos sasagutin mo ng iba talagang babarahin ka kasi sabihin sa'yo hindi yes or no. Sagutin mo qualified yes po, opo, yes, pero may qualification po. Explain mo kung ano yung qualification. So, technique lang naman yun, Booker. Opo, yun. Eto pa, attorney, about dyan, mga ilang tanong na lang po at the end of the day naman kasi, attorney, nitong trial na to, sa huli, magbubotohan pa rin naman yung mga senator judge. And ang kailangan, attorney, 16 yung boto. Ako, attorney, ang observation ko, observation din ng ilan, aabot kaya ng 16? Di ba? Feeling ko naman kasi, Right. attorney, yung ibang mga senator judge, syempre, kung pabor siya kay That's right. VP Sara, hindi siya boboto ng impeach. So sabi ng ilan, ang assumption tuloy ng ilan, attorney, itigil na lang yung impeachment trial na yan. Parang hindi naman mai-impeach si VP Sara dahil pa dadaanin pa sa botohan Paano yun, attorney? Yes. Kung ang objective mo lang talaga is ma-impeach si VP Sara by vote, talagang halos walang pag-asa kasi alam mo na parang kulang sa 2/3 vote no? Number one, no? Pero kailangan pa ba natin ng trial? Of course. Kasi para at least ma-acquit man si VP Sara, alam natin yung nangyari. Hindi niya ma-explain yung confidential funds, hindi niya ma-explain yung unexplained wealth niya, unexplained nga, yung takbo ng pera sa bank account niya. Kasi ilalabas yun ng prosecution And the public deserves to know that. Ngayon, kung ang senators natin hindi boboto kahit may ebidensya, which is likely to happen, many of them, kasalanan ng mga senador yon at mananagot din sila sa publiko. Pero we have to see this at kasi tayo, matatalino naman ang public Alam naman natin kung ano nangyayari diyan. Except, of course, yung mga talagang hard line, mga DDS na kahit na anong ibigay mong ebidensya, hindi naman sila maniniwala. Pero karamihan, marami rin sa DDS na pag nakita nila yan, magtatanong din sila no? So it's important. So importante yan sa public history natin, political history natin. Ngayon, yung question ng 16 is a good, interesting question pa Kasi yung 16, sabi sa Constitution kasi, hindi naman 16. Ang sabi sa Constitution, 2/3 of the members of the Senate. Ngayon, ang question, sino yung members of the Senate? Sabi natin, 24 senators yan. Pero kung yung tatlo nakakulong, di 21 na lang, di ba? Meron kasing ruling, Avellino nung araw, na sinabi ng Supreme Court, although matagal na yon, 1940s pa yon, na kapag ang Senado, ilang senador hindi makakaboto, hindi sila binibilang dun sa actual number ng members of the Senate. So ang majority will depend on kung ilan yung natira. So kung 21 yan, Bongbong Care, kung 2/3 ng 21, pwede na 14, 15, di ba? 16. Pero hindi natin alam kung ano ang magiging ruling, no? Kasi nga nagsalita na si Chis Escudero, sabi niya 16, pero hindi yung settle naman no? Paano kung ang boto 14, which is 2/3 of 21? Convicted ba o hindi? Many senators will say convicted yan kasi 2/3 ng 21. Many senators will say hindi convicted yan kasi hindi yan 2/3 ng 24. Yun nga, meron na tayong controversy. Sinong dapat na tama doon pupunta yung tanong na yan sa Supreme Court. Then the Supreme Court will decide ano ba yung tamang bilang ng 2/3 considering Marcoleta, Estrada, at sino pa isang nakakulong? Tatlo yan, di ba? Naging 21 na Estrada, Marcoleta, and then nagtatago si Bato. Diba? So hindi siya makaboto, hindi siya makapakinig ng hearing, hindi siya makaparticipate. Paano sila boboto in the end? Hindi naman sila nagparticipate. Hindi nila natanong yung mga witnesses, etc. So may controversy ngayon. Kasi tatlo, wala nang pakialam sa trial ngayon kasi hindi sila pwede. Suspended pa nga si Jinggoy no? So
Is 14 enough to convict because of 21 denominator or kailangan 16 dahil 24 yung denominator? So yun yung magiging controversy kung ang boto nga is 14 or 15. Pero kung 13, wala na, tapos na. Hindi na acquitted. Pero kung 16, sigurado naman. 14 and 15, controversy yan. I think pupunta yan sa Supreme Court.